na balita ngayong tanghali. Presyo ng diesel at gasolina may rollback bukas. 76th founding anniversary ng Philippine Air Force ipinagdiriwang ngayong araw. Capability demonstration sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Advertising company na gumawa ng Love the Philippines campaign video nagsorry sa paggamit ng stock videos. Department of Tourism iimbestigahan ang insidente. Myanmar, ibinaba na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 status. Pero deployment ng mga bagong Pilipino na magtatrabaho doon hindi pa rin papayagan. Mga residenteng naninirahan sa loob ng 7 at 8 kilometers extended danger zone, posibleng palikasin anumang oras sakaling lumala ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. At buhawi na nalasa sa isang barangay sa Camarines Sur. Ilang mga bahay nasira. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 3, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga motorista. Muling magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga oil company bukas, araw ng Martes, July 4. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, bababa ng 70 centavos per liter ang presyo ng diesel at gasolina. Habang 85 centavos naman nabawas sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaabot ng pamahalaan ang target nito na magkaroon ng maayos at mabilis na transportasyon para sa publiko. Ayon sa Pangulo, gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat ng hakbang upang maisakatuparan ang pagsasaayos ng public transportation. Narito ang report ni Nel Maribuho. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aayusin ang pamahalaan ng pampublikong transportasyon na mapapakinabangan hindi lamang sa kasalukuyan kundi ng mga susunod na henerasyon. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng saksihan noong Sabado ang paglagda sa loan agreement para sa Davao Public Transport Modernization Project sa Davao City. I assure my fellow Filipinos that your government is working hard to improve the country's transportation systems, operations, and management for the benefit of present and future generations. Naniniwala ang Pangulo na ang naturang Transport Modernization Project ay makakatulong upang madagdagan ang oportunidad sa lungsod. As it opens its doors to visitors and investors, the city will be rewarded with increased business opportunities. Increased commercial activities necessarily bring more people, which means more vehicles on the streets, busier roads, and hence heavier traffic. Ang proyekto na ito sa Davao City ay may integrated network ng 29 na ruta na kokonekta sa malalaking commercial centers sa lungsod. Tiwala ang Pangulo na kayang maabot ng pamahalaan ang target nito na magkaroon ng maayos at mabilis na transportasyon sa pamamagitan na rin anya ng whole of nation at whole of society approach. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ngayong araw ang Department of Transportation bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project segment sa may area ng Alabang, Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna. Ang southern portion ng NCSR ang siyang magdurugtong sa linya ng PNR mula Metro Manila hanggang sa Laguna. Mula sa Santa Rosa, Laguna, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ilang istasyon ng NCSR ang itatayo mula Alabang hanggang Calamba at kailan ito target na mabuksan sa publiko? Kailan siyam na istasyon ng North Commuter or North to South Commuter Railway Project yung inaasang maitatayo mula dito sa magmumula doon sa Alabang
hanggang dito sa Santa Rosa o hanggang sa Calamba sa Laguna. At inaasahan nga na sa 2029 ay magiging operational ito at magagamit na ng mga commuter. Ngayong araw, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang Department of Transportation para sa konstruksyon ng NSCR project sa bahagi ng Alabang at Calamba. Ito yung bahagi ng proyekto na magdurugtong sa Metro Manila at probinsya ng Laguna. Kasama sa groundbreaking ceremony ang Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank. Gayon din ang mga contractor ng proyekto na Hyundai Engineering and Construction at Dong-A Geological Engineering Company Ltd. Nasa 74 billion pesos yung inilaang pondo sa southern portion na ito ng NSCR. Ayon kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR, kapag naging operational ang NSCR sa 2029, maaaring umabot ng 22 pesos ang magiging boarding fee, habang 2 pesos naman ang dagdag singil sa kada kilometrong biyahe. Samantala, dahil sa construction na ito, simula July 17 ay magtitigil operasyon na rin ang ruta ng Philippine National Railways mula Alabang hanggang Biñan at vice versa. Ang huling biyahe ng Alabang to Biñan ay hanggang sa July 15 na lamang at aalis ang tren sa istasyon ng Alabang ng 9:32 p.m. Habang ang pabalik naman mula Biñan to Alabang ay hanggang July 16 na lamang, araw ng linggo, at aalis ang huling biyahe ng tren ng 5:24 a.m. Ella, ayon nga sa Department of Transportation, oras na matapos itong NSCR project o North to South Commuter Railway project, ay aabutin na lamang ng 2 oras yung biyahe ng mga pasahero mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Yan ang ating latest live mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Sinaksihan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang capability demonstration ng Philippine Air Force sa Capas, Tarlac, kasabay ng pagdiriwang ng founding anniversary nito. Mula sa Clark Air Base sa Pampanga, alamin natin ang detalye. Mula kay Nel Maribohok, live. Nel, kumusta yung isinagawang capability demonstration ng Philippine Air Force at ano yung mensahe ng Pangulo sa kanilang anibersaryo? Yes, Aga, ngayong umaga nga ay sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kakayahan ng Philippine Air Force dyan sa Capas, Tarlac at kasabay nga ng pagdiriwang ng founding anniversary nga dito naman sa Clark Air Base. At sa kanilang capability demonstration, ipinakita ng PAF ang kanilang fast rope insertion at extraction system operations. Gayun din ang kanilang live fire demonstration operations na kinabibilangan ng PAF high explosives at AGM-65 missile system capabilities. Lahat ng ito ay sinaksihan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Matapos naman ito ay dinaluhan naman ng Pangulo ang pagdiriwang ng 76 founding anniversary ng Air Force dito naman sa Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga. Dito ipinakita ng PAF ang kanilang air assets. Sa mensahe ni Pangulong Marcos, kinilala niya ang sakripisyo at dedikasyon sa trabaho ng Air Force personnel at muli ring tiniyak ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon at pagpapalakas ng kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines, kabilang na dito ang Air Force. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nagpaabot ng pagbati si Vice President Sara Duterte para sa anyay matagumpay na unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang post, sinabi ni VP Sara na napatunayan ng presidente ang kanyang determinasyon na pamunuan ng Pilipinas at maisakatuparan ang mga naipangako nito noong panahon ng kanyang pangangampanya. Ayon pa sa Vice Presidente, masaya siya na naging bahagi siya ng PBBM administration. Pinasalamatan rin ito si PBBM sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng OVP at Department of Education. Humiling si VP Sara sa sambayan ng Pilipino na patuloy na suportahan ang kasalukuyang administrasyon upang maisakatuparan ng mga adhikain at programa nito para sa bayan.
balita. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong listahan ng mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax o VAT exemption. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, kidney disease at diabetes. Nasa 59 na iba't ibang klase ng gamot ang nadagdag sa listahan na hindi bubuwisan. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa ipinasang updated list ng Food and Drug Administration. Nagpasalamat si Manila Economic and Cultural Office Chair Silvestre Bello III sa ginawang extension ng pamahalaan ng Taiwan para sa visa-free entry ng mga Pilipinong biyahero sa kanilang bansa. Noong Biyernes, inianunsyo ng Taiwan na extended pa ng 1 taon ang visa-free entry ng Pilipinong turista na magsisimula sa darating na August 1. Nangangahulugan ito ng malayang makabibisita ang mga Pilipinong turista sa Taiwan sa loob ng 14 na araw kahit walang visa. Target naman ng Taiwan government na maabot ang 320,000 na Filipino tourist arrival sa kanilang bansa sa loob ng 1-year extension. Inianunsyo kahapon ni Mayor Vico Soto ang pagpapatayo ng bagong Pasig City Hall Campus, kaalinsabay ng selebrasyon ng 450th founding anniversary ng lungsod. Ayon sa alkalde, papalitan na ang lumang City Hall ng syudad kung saan nakatayo rin ang iba pang gusali sa loob ng compound nito. Batay sa plano, ang bagong Pasig City Hall ay magkakaroon ng open and green spaces para sa mga senior citizen, evacuation and senior citizens hall, earthquake-proof buildings at mayroon ring fountain at food stall sa paligid nito. Ayon kay Mayor Vico, maaaring abutin ng 2 taon ang pagpapatayo ng bagong City Hall. Ipinagdiwang noong Sabado ng gabi sa Malacanang ang ika-74 na kaarawan ni dating First Lady Imelda Marcos. Dumalo sa selebrasyon ng ilang malalapit na kaibigan ng pamilya Marcos at mga kilalang personalidad, pati na ang ilang politiko. Sa kanyang pagbati sa kaarawan ng kanyang ina, hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dating First Lady ang mabuting kalusugan nito. Habang idinaan naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang pagbati sa pamamagitan ng pagpo-post ng isang larawan kasama ang First Family at buong angkan ng mga Marcos. Inilipat na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng transaksyon sa kanilang Redemption Center simula ngayong araw ng Lunes, July 3. Mula sa kanilang dating opisina sa Makati City, inilipat na ito sa bago nilang headquarters sa Pasig City na matatagpuan sa Doña Julia Vargas Avenue sa Barangay Ugong. Dito na maaaring iproseso ng mga motorista ang pagbabayad ng traffic violations, pagkuha ng clearances at iba pa ang transaksyon. Nilinaw naman ng MMDA na mananatili pa rin ang kanilang online payment transactions sa kanilang mga partner e-payment platforms. Nagsorry na ang advertisement company na kinontrata ng Department of Tourism para sa kampanya ng bagong slogan ng turismo na Love the Philippines matapos kumalat na gumamit ang mga ito ng eksenang kuha sa ibang bansa. Ayon naman sa DOT, patuloy pa rin nilang iimbestigahan ang insidente. Narito ang report ni Janice Inhente. Tinawag na unfortunate oversight ng DDB Group Philippines ang pagkakasama ng mga non-original stock footage sa kanilang isinumiting bagong campaign slogan ng Department of Tourism na Love the Philippines. Aminado rin ang kumpanya na dapat ay sumailalim sa masusing screening process ang campaign video bago ito na ipalabas. Una rito, kinwestiyon ng blogger na si Saz Sasot ang tourism video na gumamit ng stock videos, hindi naman sa Pilipinas. Gaya na lamang na video na ito nakuha umano sa Rice Terraces sa Bali, Indonesia. Habang ang footage naman na ito na isang mangingisda na naghagis ng lambat ay kuha umano ng Red Cup Studio sa Thailand. Isa pang parte ng DOT Enhanced Campaign Ads ay ang senaryo na ito sa isang disyerto na kuha umano malapit sa Dubai, United Arab Emirates. At ang passenger plane na pababa ng runway sa Zurich, Switzerland.
Sa isang pahayag, sinabi ng DOT na nagsasagawa na sila ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente. Giit ng DOT, ilang beses nilang kinumpirma sa DDB ang originality at ownership ng lahat ng mga ginamit na video materials sa enhanced campaign ads bago pa ito ilunsad noong June 27. Nilinaw naman ng DOT na walang ginamit na public funds sa paggawa ng Love the Philippines tourism campaign ads, gayunman papanagutin pa rin ng ahensya ang ad company. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang implementasyon ng Oplan Pag-abot Program ng ahensya ng layong tulungan ang mga street dweller upang hindi na sila manirahan sa mga lansangan. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Bernadette Tinoy, live. Bernadette, ano-anong mga lungsod ang uunahin ng DSWD dito sa pilot implementation ng Pag-abot Program? Ella, inaasahan natin na mamayang 5 p.m. isasagawa ng DSWD ang actual run ng Oplan Pag-abot sa kahabaan ng Light Rail Transit 1 o LRT 1. Sakop dito ang lungsod ng Maynila, South Caloocan at Pasay. Ngayong araw, sisimula ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon ng Oplan Pag-abot na may layong tugunan ang mga pangangailangan ng mga street dwellers. Ayon sa ahensya, bago pa simulan ang naturang programa, ay na-profile na nito ang higit 600 street dwellers mula sa Maynila, Pasay at South Caloocan na siyang uunahing lungsod ng DSWD. Target ng DSWD na matulungan ang mga inabando ng kabataan o nasa edad 18 years old pababa, maging ang individual na may mental incapacity, mga walang tirahan at tanging sa kalsada lang nanunuluyan. Nilinaw din ng DSWD na hindi nila pipiliting sumama ang mga street dweller dahil may karapatan umano silang tumanggi, ngunit patuloyan niya ang pagkukumbinsi nila sa mga ito. Ilan sa ipagkakaloob na tulong ng kagawaran sa katuwang iba pang ahensya ng gobyerno, ang food assistance, medical assistance, pag-issue ng identification cards o IDs at biometrics. Dagdag pa ng ahensya ng Oplan Pag-abot ay regular ng isasagawa kumpara sa mga naunang reach-out operations. At yan na muna ang latest mula dito sa Maynila, balik tayo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Umihiling ang kumpanya ng sinalakay ng Pogo sa Las Piñas noong nakaraang linggo na maipagamot ang mga empleyado na nasugatan. Base sa ipinadalang sulat ng abogado ng Xinchuang Technologies Incorporated, mayroong mga sugatan na nananatili sa gusali at hindi dinadala sa ospital. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, papaano daw nasugatan ang mga ito at bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin sila doon sa gusali na sinalakay ng PNP? Hali sa iyo, Aga, ang bersyon ng PNP na sugatan ng mga ito dahil nagtangkang tumakas at tatalon sa pader na mayroong barbed wire noong June 29 ng umaga. 13 ang nasugatan at 8 umano ang nangangailangan o nangailangan ng medical attention. Sa sulat naman ni Attorney Christian Vargas ng Xinchuang Technology Incorporated, sinasabing may mga sugat ang mga ito dahil sa ginawang marahas na operasyon ng mga pulis. Isa pa niya sa mga ito ay sinasabing may tama ng bala. Ayaw din daw itong dalhin sa ospital at maging ayaw papasukin ng mga pulis ang ambulansya sa loob ng compound. Question pa ng abogado ng kumpanya, bakit tinutukan ng baril ang mga empleyado sa ginawang pagsisilbi ng search warrant? Gayong sinasabi ng mga pulis na isa itong rescue operations at hindi sila itinuturing na mga suspect. Wala din daw ng mga reklamo laban sa mga ito, subalit hanggang ngayon ay nananatili sila sa kustudiya ng PNP sa loob ng compound sa Las Piñas City. Katwiran naman ng pambansang pulisya. Binigyan ng lunas ang mga nasugatan at ikinagalang ng PNP ang karapatang pangtawa ng bawat isa sa mga ito. Sinabi pa ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, hindi pa nakakaalis ang ilan sa mga ito dahil patuloy pang pinuproseso ng Bureau of Immigration. Pawa mga Pilipino pa lamang aniyang nakauwi na matapos na may proseso ng DSWD at ng Public Attorney's Office. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan.
Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Panel of Prosecution ng Department of Justice ang pagdinig sa mga reklamo laban kay suspended Congressman Arnolfo Teves Jr. hinggil sa nangyaring pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ano na ang mga development sa preliminary investigation dito sa pagpaslang kay Governor de Gamo? Ayon sa kampo ni Teves, inaasahan na mag-recant o babawiin ng 5 pang akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo ang kanilang naunang salaysay. Kaya naman naniniwala sila o ang kampo ni Teves na kapag nangyari ito ay wala ng ebidensya o testimonya na mag-uugnay sa kongresista sa krimen. At kung maiakyat man umano ang reklamo sa korte ay magiging mahina ito. At kanina nga ay ipinagpatuloy ng Department of Justice o DOJ Panel of Prosecutors ang pagdinig sa mga reklamong murder laban kay Congressman Arnolfo Teves Jr. Hindi kasi pinagbigyan ng panel ang hiling ng kampo ni Teves na mag-inhibit o bitiwan ang kaso. Subalit sa panayam natin sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nito na hindi talaga patas ngayon ang pamunuan ng DOJ sa nasabing kaso. Unang-una, to put things in perspective, hindi po dun sa panel directed yung aming motion for inhibition. Dito po sa DOJ as a department because the leadership has already prejudged the case. Yun po ang gist ng aming inhibition. Paliwanag ng kampo ni Teves, noon pa man ay hinatulan na ng DOJ sa pamamagitan ni Secretary Rimulya na si Teves umano ang mastermind sa krimen. Kaya nais nilang ilipat sana ang reklamo sa ombudsman at ito na ang didinig sa reklam. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ibinaba na ng Department of Foreign Affairs ang alert level status na ipinatutupad sa bansang Myanmar. Mula sa nakaraang alert level 4, downgraded na sa alert level 2 ang status ng Myanmar matapos ang isinagawang konsultasyon ng DFA sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon. At para sa detalye, kumuha tayo ng update mula kay Janice Inhente, live. Janice, ngayong ibinaba na yung alert level, luluwagan na rin ba yung deployment ng mga bagong Filipino workers sa Myanmar? Aga, yan nga ang nilinaw ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na ibinabalang naman ito, ngunit may restrictions pa rin dahil nasa alert level 2 pa lang naman. Ibig sabihin, hindi pa rin pinapayagan o bawal pa rin ang pagde-deploy ng mga first-timers o bagong Filipino workers sa Myanmar. Ayon kay De Vega, may mga lugar pa rin kasi sa Myanmar na hindi pa nawawala ang rebelyon o kaguluhan, kaya hindi pa rin maaaring alisin ang alert level doon. Sa ilalim ng alert level 2, maaaring nang makabalik ng Myanmar ang mga overseas Filipino workers na may valid working visa. Gayun din, maaari nang makauwi ng Pilipinas ang mga Pilipino na illegal na nagtatrabaho sa Myanmar para makapagparehistro muli at makabalik ng legal sa kanilang trabaho doon. Ang naging desisyon ay kasunod na rin ng personal na pagbisita at pakikipagpulong ni De Vega sa mga Pilipino sa Myanmar noong Sabado, kung saan nakita nito na maayos na ang kalagayan ng mga Pinoy sa ilang lugar doon. Sa ngayon, nasa 4 na raang Pilipino ang naroroon ngayon sa Myanmar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janice Inhente. Sa iba pang balita, posibleng palikasi ng mga lokal na pamahalaan ang mga residenteng naninirahan sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone ng Bulkang Mayon sakaling lumala ang pag-aalburuto nito. Samantala, namahagi ngayon ng ayuda ang pamahalaan para sa mga pamilyang nagsilikas sa bayan ng Ginobatan matapos ang naging pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa probinsya kahapon. Mula sa Ginobatan, Albay, alamin natin ang latest kay Alan Manansala, live. Alan, ano-anong mga ayuda ang ipinamahagi sa mga evacuees dyan at kumusta na ba ang kanilang kalagayan?
Ella, kabilang sa mga ipinamahagi na mga tulong mula sa provincial government maging sa Chinese Ambassador of the Philippines ay itong mga bigas, kabilang na ang mga dilata, hygiene kits at gulay na maaaring lutuin ng mga pamilyang lumikas. Dito yan sa may bahagi ng Ginubatan Community College kung saan nasa mahigit 500 pamilya ang naroroon at pansamantalang naninirahan mula sa ilang barangay ng Ginubatan, Albay. Pero pinaghahanda pa rin, Ella, ng lokal na pamahalaan ng Albay ang mga residenteng nakatira sa 7 to 8 kilometer extended danger zone sa posibleng paglikas kung sakaling tataas pa ang ipinakikitang aktibidad ng bulkan. Si Mayor June Aguas, Ella, sa bayan ng Santo Domingo, agad na nag-ikot para tingnan at abisuhan ang mga residente sa kanyang pagpapalikas kung sakaling titindi ang sitwasyon na ipinapakita ng bulkan. Nitong nakaraang Biyernes, Ella, June 30, namataan ang pagkakaroon ng ilang serye ng pyroclastic density currents o PDC na nagsimula alas 6:09 ng hapon sa Basud Gali. Noong July 1 naman, araw ng Sabado, na nanatili sa mahigit 1,000 sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Ayon sa ahensya, indikasyon ito ng pagkakaroon ng posibleng bagong magma sa ilalim ng bulkan. Narito, Ella, pakinggan natin ang naging pahayag ni Dr. Paul Alanis, ang Senior Science Research Specialist ng PBOX. Ella, alinsabay nga nitong mga aktibidad na panapakita ng Bulkan Mayon ay namahagi rin ng tulong ngayon si Albay Governor Edsel Grex Lagman at Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian sa Mayon affected families ng nasa Ginubatan Community College. Mahigit 500 family food packs ang nakatakdang ipamahagi, kabilang na ang bigas, mineral water, hygiene kits, canned goods at ilang gulay na maaaring lutuin ng mga displaced families. Bahagi ito ng pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian sa Albay. Nauna nang nakatanggap ng provincial government ng Albay ng donasyon mula sa China na naipamahagi sa mga Mayon affected LGUs sa Albay. Kabilang sa mga donasyon ang 4,102 na sako ng bigas, 50 kahon ng harina, 20 na kahon ng crackers at flavored biscuits, 50 na kahon na beef and chicken chili hot noodles. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD o OIC Maria Vivian Seya, ang nasabing mga donasyon ay hinati-hati base sa komputasyon ng mga pamilyang una nang naitala sa mga evacuation center nitong Hunyo 13 hanggang 14 taong 2023 na naaabot na sa 4,230 mga pamilya. At kanina, Ella, may napaulat na nagkaroon ng ashfall dito sa Ginubatan, Albay, pero aalamin pa rin natin mula sa PBOX kung ito nga ba ay totoong nangyari at namataan dito sa dakong ito. At gayon din, Ella, isa sa mga bagay rin na aalamin natin ang ipinapakitang aktibidad ng bulkan, lalo na kagabi, isa sa mga naging obserbasyon ay itong tila patay-sindi na pagbuga ng laba sa Bulkan Mayon sa tuwinang gabi na namamataan dito sa bulkan. Ella, balik sa'yo. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Maglalagay ang Department of Agriculture ng communal garden sa 28 evacuation sites sa Albay sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DA, malaking tulong ang pagtatanim sa mga evacuee upang mayroon silang pagkakaabalahan at may makakaing gulay, lalo na't hindi pa tiyak kung kailan kakalma ang bulkan. At para sa detalye, alamin natin yan mula kay Jerry Galicia live. Jerry, kailan uumpisahan ng Department of Agriculture yung paglalagay ng communal garden sa mga evacuation sites sa Albay? Yes, agad nagsimula na ang community garden ng Department of Agriculture sa mga evacuation center sa 6 na munisipalidad na apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Dayon ng DA na matulungan maging matatag o sa kinakaharap na sitwasyon ang mga evacuee na 3 linggo nang nananatili sa kanilang pansamantalang tinutuluyan. Pampawi din ito ng naranas ang pagkainip sa kanilang paglayo sa kinagis ng kapaligiran.
Kaya naman ang nilang pagtatanim sa paanan ng bulkan ay may sasagawa na nila kahit sa evacuation center. Namahagi na ang Department of Agriculture na mga binhi sa ilalim ng High Value Crops Development Program sa mga evacuee na sa 28 evacuation sites sa patuloy na naranasan pag-alburuto ng Mount Mayon sa Albay. Sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE Tupad, project habang nagtatanim ang mga residente ay may matatanggap na cash for work mula sa ahensya. Naglaan din ng mahigit 2 milyong pisong interventions ay na-turn over na sa Provincial Agriculture Office at Albay Veterinary Office. Kabilang dito ang 70 laminated sacks, 10 knapsack sprayer at 30 plastic drums. Magbibigay din ng iba't ibang training sa vegetable productions ang ahensya para sa mga evacuee. Nagsagawa naman na ang regulatory divisions at integrated laboratories, livestock, health monitoring at disease surveillance sa mga hayop na nasa kanilang itinalagang evacuation center. Kumuha ng blood at fecal sample collections sa mga hayop upang mapigilan kung may anumang sakit. Sa ngayon, nasa 1,120 hayop ang inilikas ng Albay Veterinary Office na nasa 21 evacuation center. Kasama dyan ang 467 kalabaw, 628 na baka at 25 kambing. Yan ang balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nilinaw ngayon ang water service provider na Maynilad na wala pang epekto sa kanilang mga customer ang ginawang pagbabawas ng alokasyon ng tubig na nagmumula sa Angat Dam. Gayunman, magpapatupad pa rin ito ng water service interruption sa ilang mga lugar. Mula sa Caloocan City, mag-report si Ray Pelayo live. Ray, ano ang paliwanag ng Maynilad? Bakit mayroon pa rin mga lugar na mawawalan ng supply ng tubig kung hindi pa naman makakaapekto sa kanila ang ginawang reduction sa water allocation? Ayon sa Maynilad, nakatulong sa kanilang supply ang mga pag-ulan sa mismo bumubuhos doon sa watershed ng Ipo Dam. Itong dam na ito ay isa doon sa mga nakukuha nila ng tubig bukod sa Angat Dam. Malaki rin nila ang nabawas sa nasasayang na tubig dahil sa mga ginawa nilang pagkukumpuni sa mga nagdaang buwan sa mga may tagas na tubo. Simula noong July 1 ay ibinaba sa 50 cubic meters per second mula sa 52 CMS ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Tinitingnan din ng Maynilad ngayon kung may magiging epekto sa kanila, yun nga pagbabawas ng alokasyon. Pero tiniyak din ng konsesyonaryo na minimal o hindi na ito magiging gaya ng dami ng mga customers na naapektuhan noong buwan naman ng Abril. Samantala, magpapatupad naman ang water service interruption ng Maynilad simula ngayong araw hanggang sa July 9. Wala itong kinalaman sa pagbabawas ng alokasyon, kundi dahil sa isasagawang maintenance sa ilang lugar. Partikular dito ang mga barangay na sakop ng Bacoor City, Caloocan City, Navotas City, Quezon City at Valenzuela City. Ang kompletong listahan ng mga maapektuhang barangay at oras kung kailan maranasan ang water service interruption ay makikita sa kanilang website at social media account. Isasagawa ito bandang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 o kay alas 6 ng umaga. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Ilang mga bahay ang natanggalan ng bubong at halos bumigay na matapos daanan ng isang buhawi ang barangay Dalipay sa bayan ng Milaor, Camarines Sur, dakong alas 3 ng hapon kahapon. Sa mga larawan na ibinahagi ng isang residente sa nasabing lugar, makikita na natanggalan ng bubong ang mga bahay at halos matanggal rin ang mga dingding dahil sa lakas ng buhawi. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang assessment ng Milaor Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung ilan ang mga napinsalang bahay at kung may nasaktan sa nasabing insidente. Balik na sa normal ang tourism at livelihood activities sa isla ng Caluya, Antique matapos ang nangyaring oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa standard level na ang kalidad ng tubig at hangin sa lugar, kaya't ligtas nang maligo sa dagat ang mga bibisita sa lugar. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno, live. Lalaine, marami na ba ulit ang mga turistang bumibisita sa Kaluya Antique matapos silang madamay dun sa nangyaring oil spill? Sa ngayon ay unti-unti nang dumadami ang mga turistang bumibisita dyan sa White Sand Beach sa Island Municipality ng Kaluya Antique at batay na rin sa obserbasyon ng lokal na pamahalaan. Unti-unti na rin nagsisibalikan ang mga seaweed farming sa kanilang mga hanapbuhay. Balik sa normal na ang livelihood at tourism activities sa Island Municipality ng Kaluya Antique matapos ang oil spill mula sa lumubog ni MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Mahigit 3,000 mangingisda at 300 seaweed farmers ang naapektuhan at temporaryong tumigil sa kanilang hanapbuhay dahil sa panganib na dulot ng oil spill na lumubog ni MT Princess. Batay sa assessment ng Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau, nasa standard ng water and air quality sa isla. Ay ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management, bumabalik na sa kanilang hanapbuhay ang mga seaweed na farming at pangingisda ang mga residente. Marami na rin mga bisita at mga residente ang nag-enjoy sa mga wildlife beaches sa isla dahil malinis na ang tubig. Ayon sa Philippine Coast Guard District Western Visayas, malinis na ang lugar na naabot ng oil spill maliban sa mga mangrove areas na mahirap pasukin. Sa kabuuan, umabot sa 354 na drums o 118,459 kilograms ang langis na nakolekta sa isla ng Kaluya. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Umapila sa publiko ang mga kaanak ng napaslang na French teenager na maging kalmado at tigilan na ang mga karahasan sa gitna na nagpapatuloy ng mga riot sa France. Nasa ikalimang gabi na ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at rioter mula ng barilin ng isang pulis at masawi ang 17 taong gulang na si Nahel sa traffic check sa Nanterre. Itinuturing itong pinakamalaking hamon sa administrasyon ni French President Emmanuel Macron. Nagpatawag na ito ng pagpupulong kasama ang mga minister at security official. Sa isang southern Parisian suburb, pinuntirya ng mga rioter ang bahay ng isang mayor at gumamit ng mga racket sa asawa nito at anak ayon sa pulisya. Nagpatupad ng temporary reading limit ang Twitter sa users nito. Libo-libong netizens naman ang nagreklamo bunsod ng problema sa pag-access sa social media platform. Ang detalye sa report ni Axie Salem. Libo-libong Twitter users ang naglag ng kanilang reklamo kaugnay ng problema sa pag-access sa Twitter noong Sabado, July 1. Ito ay matapos limitahan ni Twitter owner Elon Musk ang pagbabasa ng karamihan ng users sa social media platform. Batay sa bagong restrictions, hanggang 6,000 tweets ang maaaring basahin ng verified account holder kada araw, habang 600 naman ang may-ari ng account na hindi beripikado. Mas hinigpitan naman ang bagong registered user na unverified ang account kung saan maaari lamang itong makapagbasa ng 300 tweets. Inilarawan naman ni Musk ang mga paghihigpit bilang pagtatangka na tigilan ang hindi autorisadong pag-scrape o ang otomatikong pangangalap ng potensyal na mahalagang data online mula sa site, gayon din ang system manipulation. Batay sa Down Detector, isang website na nagmamonitor ng online outages, umabot sa mahigit 7,500 Twitter users ang nagrehistro ng kanilang reklamo hinggil sa paggamit ng social media service. Axis Salem, UNTV News and Rescue Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 14 na bahay ang naapektuhan ng isang malakas na ipu-ipong tumama sa Mountain View County malapit sa Didsbury, Alberta, Canada, araw ng Sabado, July 1. Sa bilang na ito, 5 bahay ang lubos na napinsala.
Isang babae naman ang nagtamo ng minor injuries dahil sa insidente. Naglabas naman ng isang Alberta Emergency Alert bunsod ng tornado hapon ng July 1. Sumalit, pinansila rin ito dakong alas 4 ng hapon ng Environment Canada. Ilang araw bago ang Davao leg ng SB19 Pagtatag World Tour sa July 5, nagtipon-tipon ang 18 sa Davao para sa isang 18 Fan Day. Ikinuwento naman ng ilan sa mga fan kung paano naging inspirasyon sa kanila ang Kings of P-Pop. Narito ang report ni Gladys Toadi. Nagpasiklaban sa Gento Dance Challenge ang 18 sa Davao. Sa inorganisa ng KDR Music House na 18 Fan Day sa Davao City nitong Biyernes, June 30. Kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng suporta ang mga fans sa kani-kanilang mga bias mula kay Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin, ang ilan sa mga fans. Ikinuwento kung papaano naging inspirasyon ang grupo sa kanilang mga buhay. I met them po sa pandemic, during pandemic po. They saved me through their music po, while watching their videos, ganyan po. So, pinagi nila ang mga syempre ang mga teens, mga adult nga kanang yagyo kanang mga depression, anxiety. Syempre nakatabang po ng ilang mga songs, no. SB19 sila ang isa sa dahilan nga nung lumalaban pa rin sa buhay. Ang 18 Fan Day ay isinagawa ilang araw bago ang Davao leg ng SB19 Pagtatag World Tour sa July 5 sa SMX Convention Center. Pero kahit malapit lang sa mga fans sa Davao ang upcoming concert, may ilan sa kanila ang wala pa ring ticket. Isa na rito si Ella, na tinagap nang hindi talaga niya masisilayan ang kanyang mga idolo ng personal sa concert. Kaya naman hindi niya inakala na isa siya sa mga mapapalad na nanalo sa paraffle na tickets ng KDR Music House. wala pa po. Kasi wala pong pera. So, kaya yung reaction ko kanina parang na-shock talaga po. Sa mga wala pang tickets, available pa rin ito sa smtickets.com at SM Ticket Outlets nationwide. Pagkatapos ng concert sa Davao, sa Bacolod naman ang next stop ng SB19 Pagtatag World Tour sa July 9. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 103, versikulo 13, na nagsasabi, kung paanong ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.